Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-57 kabanata ng Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Vae Victis o Ang Mga Talunan. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Makinig at manood ng mabuti dahil marami kayong matututunan mula sa makasaysayang akdang ito ni Rizal. Simulan na natin. Makikita ang matinding kalupitan ng mga gwardiya sibil habang kanilang iniinteroga ang mga bihag na nadakip matapos ang nagdaang kaguluhan. Pinagbabantaan ng mga gwardiya sibil ang mga batang sumisilip sa mga rehas upang tingnan ang mga bihag. Ang alperes kasama ang kanyang asawa na si Doña Consolacion ay naroon din upang panoorin ang karumaldumal na eksena. Ang kura, si Padre Salvi, ay dumating at tinanong kung may kinalaman sina Ibarra at Don Filipo sa nasabing paglusob. Kasama niya ang isang batang umiiyak na may dugo sa salawal. Isang bihag na nagngangalang Tarsilo Alasigan ang tinatanong kung may kinalaman si Ibarra sa paglusob. Ngunit iginiit ni Tarsilo na ang kanilang paglusob ay upang ipaghiganti ang kanilang amang pinatay ng mga sibil. Ipinakita kay Tarsilo ang 5 bangkay kabilang ang kanyang kapatid na si Bruno, ngunit nanatili siyang tahimik at hindi nagbigay ng anumang impormasyon. Bilang parusa, pinapalo siya ng yantok hanggang sa magdugo ang kanyang katawan, ngunit hindi pa rin siya nagpadaig. Nang ibalik siya sa bulwagan, muling tinanong si Tarsilo kung kilala niya ang isa pang bilanggo. Ngunit sumagot siyang noon lang niya ito nakita. Muli siyang pinahirapan hanggang sa mabalot ng dugo ang kanyang katawan at hindi na nakayanan ni Padre Salvi ang karahasan, kaya lumabas na lang siya ng bulwagan. Sa labas, nakita niya ang kapatid na dalaga ni Bruno at Tarsilo na umiiyak at nagbibilang ng mga naririnig na palo. Sa kabila ng lahat ng pagpapahirap, hiniling ni Tarsilo na madaliin na ang kanyang kamatayan at siya'y itinapon sa isang balon na may nakasusulasok na amoy kung saan siya nalagutan ng hininga. Pagkatapos nito, binalingan ng mga gwardiya ang isang luko-luko na nagngangalang Andong na naaresto dahil napunta sa patio upang magbawas. Sa huli, inantok ang alperes sa sagot ni Andong at iniutos na ipasok na lamang ito sa karsel. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Ang mga gwardya sibil ay balisa habang pinagbabantaan ang mga batang sumisilip sa rehas upang tingnan ang mga bihag na nagpapakita ng kanilang tensyon sa nagdaang kaguluhan. Dumating si Padre Salvi at tinanong kung may kinalaman sina Ibarra at Don Filipo sa paglusob. Ngunit ipinakita sa kanya ang bihag na si Tarsilo Alasigan na iginiit na wala si Ibarra sa paglusob at sila'y nag-aalsa para ipaghiganti ang kanilang amang pinatay ng mga sibil. Ipinakita kay Tarsilo ang mga bangkay ng kanyang kapatid na si Bruno, si Pedro at si Lucas. Ngunit nanatiling tahimik si Tarsilo kahit na pinahirapan siya ng yantok hanggang sa magdugo ang kanyang katawan. Hindi na nakayanan ni Padre Salvi ang nasaksihan at lumabas na lang ng bulwagan, habang si Tarsilo ay dinala sa isang balon na may masangsang na amoy at doon nalagutan ng hininga. Matapos mamatay si Tarsilo, binalingan ng mga gwardiya ang isang baliw na nagngangalang Andong, ngunit walang nakuhang mahalagang impormasyon mula sa kanya, kaya't ipinabalik na lamang siya sa karsel. Mga mahahalagang tauhan, gwardiya sibil. Sila ang nakaantabay sa harap ng tribunal na nagbabantay at nagpapatahimik sa mga bata. Mga konstabularyo, nasa tribunal din sila at pabulong kung mag-usap na nangangahulugang sila ay may pakikibahagi sa mga pangyayari. Sekretaryo ng munisipyo, isa sa mga kasapi ng tribunal. Alperes, ang pinuno ng mga gwardiya sibil na nanguna sa pagpapahirap sa mga bihag. Ipinakita ang kanyang kalupitan at kawalan ng awa sa mga tinanong. Doña Consolacion, ang asawa ng alperes na nag-udyok pa sa kanyang asawa na dagdagan ang pagpapahirap kay Tarsilo. Padre Salvi, ang kura paroko na dumating sa eksena upang tanungin ang mga bihag. Ngunit hindi nakayanan ang karahasang nasaksihan at nagdesisyong lumabas na lamang ng bulwagan.
Tarsilo Alasigan, isa sa mga bihag na pinahirapan ng mga guwardiya sibil. Ipinaglaban niya ang kalayaan ng kanyang bayan at ipaghiganti ang kanyang amang pinatay ng mga sibil. Siya ay hindi nagpadaig at piniling mamatay nang walang binigay na impormasyon. Bruno Alasigan, kapatid ni Tarsilo na nakita ni Tarsilo sa piling ng iba pang bangkay. Isa rin siya sa mga nadakip at pinatay ng mga guwardiya sibil. Pedro, asawa ni Sisa na kasama sa mga bangkay na ipinakita kay Tarsilo. Lucas, isa sa mga bangkay na nakita ni Tarsilo, may tali sa leeg na nagpapakita na siya ay binitay o nagpakamatay. Andong Luku-Luko, isang bihag na nabanggit sa huli ng kabanata. Siya ay isang baliw na napunta lamang sa patio upang magbawas at naaresto. Ibarra, isa sa mga pangunahing tauhan na tinatanong kung may kinalaman sa paglusob. Kahit hindi siya aktibong lumitaw sa kabanata, siya ang sentro ng interogasyon ng mga bihag. Don Filipo, isa sa mga nadakip na pinagbintangan ng pagkakaroon ng kinalaman sa paglusob. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Ang tagpuan ng kabanata ay sa loob ng tribunal. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Konstabularyo, isang miyembro ng isang pampulisya na pangkat. Binihag, nahuli at ginawang bilanggo. Lusob, ang pag-atake o pagsugod sa isang lugar. Kwartel, isang maliit na kulungan o selda ng bilanggo. Puno ng saksak. Maraming mga sugat na sanhi ng pagtataga o pagtusok. Lubid, isang matibay na tali o kable na ginagamit sa maraming mga layunin. Paghuli, ang aksyon ng pagkuha o pag-abot sa isang tao o bagay na nagnanais na tumakas. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ang kabanata ay nagpapakita ng katapangan at prinsipyo ni Tarsilo na kahit sa harap ng matinding pagpapahirap ay piniling huwag ipagkanulo ang kanyang mga kasamahan at hindi nagbigay ng impormasyon. Ipinapakita ng kabanata ang kalupitan ng mga nasa kapangyarihan tulad ng alperes at kanyang mga tauhan na walang awang pinahirapan ang mga bihag upang makuha ang kanilang nais na impormasyon. Ang paghihiganti tulad ng ginawa ni Tarsilo at kanyang kapatid ay hindi laging nagdudulot ng katarungan kundi mas lalo pang nagiging sanhi ng kapahamakan at kamatayan. Pinapakita ng kabanata ang kahinaan ng sistemang pangkatarungan sa ilalim ng isang mapanupil na pamahalaan, kung saan ang mga inosente at walang kasalanan ay nasasaktan at ang mga makapangyarihan ay nananatiling ligtas. Ang kabanata ay isang paalala na ang kalupitan at kawalang katarungan ay may kakayahang magdulot ng malalim na sugat sa lipunan, na nag-iiwan ng mga trahedya sa buhay ng mga tao at nagiging sanhi ng malalim na hinanakit at galit. At diyan nagtatapos ang ika-57 kabanata ng Noli Me Tangere, Vae Victis o ang mga talunan. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.